Ulan po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Mga nanay at lola natin, parang ang saya po natin ngayon High energy ang mga nanay at mga lola po natin. Tama po ba? Opo. Father Melvin, maraming salamat po sa inyong oras. Hindi po kayo nagsasawa sa amin. Siyempre kay Vice Mayor Dodot, sa ating mga kasama sa City Council, kay Ma'am Shalani, may bahay po ng ating congressman. Nakwento naman niya po kanina na ating congressman kasama ngayon ng ating Pangulo dahil may pinipirmahan po na batas na naipasa. Talagang nagtatrabaho ang congressman po natin. Kaya dapat proud po tayo sa kanya. At dito po sa lungsod ng Pasig, ang dami pong mga ang daming pangyayari, ang daming magandang nangyayari sa ating lungsod. Maaring napanood po ng ilan sa inyo yung State of the City address ko nung nakaraang linggo. Ay, marami pa lang nakapanood. Ayan. Sana napanood niyo buo. Alam ko medyo mahaba po siya. Pero alam niyo po, nagsalita po ako nun mga 1 oras po. Halos saktong 1 oras. At sa totoo po, marami pa akong hindi nabanggit. Sa sobrang cool, ayoko naman kasi umabot ng 1.5 hours or 2 hours yung State of the City address ko. Kaya iniksian ko po, may na-skip pa po ako ng mga 10 pahina. Mga 10 pages pa po ng mga report, mga accomplishment, karamihan dun sa dulo, yung mga infrastructure accomplishments po natin. Kung napanood nyo rin po yun, nakita nyo po nung sa bandang gitna ng aking talumpati, medyo bumigay po yung boses ko, medyo nahirapan po ako magsalita. Yung iba nanonood sa live, akala nila may problema yung camera o yung sound system, pero talagang halos mawala na po yung boses ko. Pero aaminin ko, may sekreto po ako. Aaminin ko na po sa inyo bakit ganun yung boses ko ng State of the City address. Baka akala po ng iba, talagang napaus na ako. Hindi po, ginagaya ko lang po ang inyong kapitan na si Kapitan Barok. Kaya sabi ko, kaya ganun ako magsalita. Akala ko nga talagang ginagaya pa talaga. Tama yan, Kap, talagang. Kaya ganyan po ako magsalita nung State of the City address. Yan lang po talaga. Pero Kap, kuwera biro, pati sa mga kagawat po natin na lagi po, basta nasa may bunga ko, lagi po nila akong sinasamahan. At nakita rin po natin, alam mo yung kapitan natin, talagang makulit, kuwela. Pero bukod sa makulit at kuwela, nakita natin talagang nagtatrabaho. Kaya Kap Barok, thank you. Kasama na po yung kanina nabanggit niya, pinasasalamatan niya ako sa pag-aspalto ng ating kalsada na unti-unti po natin. Pero ang totoo po niyan, effort po yan ng ating kapitan at ng ating barangay. Kasi sa totoo, meron po tayong tinatawag na financial assistance or aids to barangays. Lahat po ng barangay, tinutulungan ng city government. Kasi ang totoo naman, kaya naman po may barangay government. Kaya po ang disenyo ng ating pamahalaan, di ba, meron tayong nasyonal, meron tayong pamahalaang lungsod, at meron tayong pamahalaang barangay. Ang purpose po ng pamahalaang barangay, ito po yung frontline natin. Ito po, pag may away magkapitbahay, sino po una nating tatawagan? Siyempre, ang barangay po. Bago po pumasok ang city, bago pa nga pumasok ang pulis. So talagang barangay po. Kaya para makatulong po kami sa city government, kami ni Vice Dodot, ang inyong mga konsyal, para makatulong po kami sa inyong mga barangay at para mapabilis ang mga serbisyo, yung mga bagay na hindi na kailangan iasa pa sa city, kaya naman gawin ng barangay para madagdagan po ang kakayahan nila. Salamat po. Ay nagbibigay po tayo ng tulong pinansyal. Nung nakaraang taon po, yung nasa halaga po ito na pag maliit na barangay, nasa 3 million. Pag malaki naman po na barangay, gaya ng may bunga, medyo malaki ang ating barangay. Tama po, 5 million. Pero nagdagdag pa po tayo dahil nakita natin na nagagamit sa maganda, ay nagdagdag pa po tayo ng 1 million. So 6 million po ang financial aid ng city government po ninyo sa barangay Maybunga.
At natutuwa naman po ako kasi pag nag-iikot po ako ng may bunga, nakikita ko po kung saan napupunta ang pondo natin. At isa lang po ito sa proyekto na pinupuntahan po ng budget natin na Aid to Barangay. At kaya nagpapasalamat din po tayo. Opo, may papel po ang city government kasi sila galing sa city government ang pondo. Pero magiging maganda po ang paggamit nito dahil sa mga barangay po natin. Kaya muli po, Kap Barok, mga kagawad, maraming salamat sa inyo. Batiin ko lang din po yung mga kasama ko na sila po yung nag-design ng proyekto na ito. Sila po yung nakaisip nito at hanggang sa implementasyon ay kasama pa rin po natin sila. Siyempre ito po ang Disaster Risk Reduction Management Office o DRMO kasama ang Engineering Office po natin. At gaya ng sabi ni Vice Mayor Dodot kanina, ito yung tipo ng proyekto na importante. Mabuti na po yung handa tayo para sa kahit anuman ang pwede mangyari. Kailangan mapabilis yung dito po yung mga bumbero natin, yung mga BFP po natin, dapat po kung may mangyari ay mabilis tayong nakaka-action. Dapat mabilis po ang response time natin, lalo na sa Pasig na marami tayong iskinita, marami tayong looban, maraming area na mahirap pasukin ng mga bumbero natin, lalo na yung malalaking truck. Kaya ito pong dry stand pipe, kumbaga para siyang nagsisilbing extension na rin ng mga fire truck natin na kahit nasa loob, kahit may nakaharang pa dyan, syempre dapat i-clear natin yung mga daanan. Pero kung sakali man na may mahirap pasukin, ay okay na po basta may dry stand pipe at yung mga fire hose cabinet po natin na nasa bawat nasa bawat iskinita, nasa bawat looban na po natin sa lungsod ng Pasig. Pero muli po, gayong sabi ni Vice Mayor Dodot, ito yung tipo ng proyekto na maganda, importante, pero sana wag nating magamit. Sana wag nating magamit kasi pag nagamit natin, ibig sabihin nagkasunog. Ayaw na ayaw po natin nun. Kaya ang pinaka-importante, mas mahalaga pa kaysa sa dry stand pipe ay yung kaalaman ng bawat isa, yung pagiging maingat ng bawat isa po sa atin. At hindi naman po nagkukulang ng reminders ang ating barangay, ating DRMO, pati ang ating BFP sa mga fire safety reminders po natin. At kasama sa proyektong ito ay maghahatid din po tayo ng dagdag kaalaman para sa ating lahat. Ibig sabihin, hindi lang po na basta mag-install po kami o may pinagawa po tayo dito, kundi magte-training din po tayo. Kung sino yung mga mag-iikot po yung mga team natin dito para mag-training. At siguro, pag wala na po tayo dito, magte-testing din po sila. Sabi po nila kanina, magte-testing, kaso baka mabasa po tayo lahat. Kaya mamaya na po yung testing natin. Hindi ko na paabaan pa para ma-bless na po ni Father ang ating proyekto. Maraming salamat sa lahat ng taga Suarez. God bless po sa inyo. Congratulations po. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Dadako na po tayo sa ating ribbon cutting ceremony na susundan po ng blessing ni Father Melvin Ojeda. Lilipat na po tayo dito. Dito po yung ating ceremony. Hindi, ito na lang daw. Ito lang. Kaya mo na siya, dyan lang kayo. Pero mga pasigay nila, magre-ribbon cutting na po para po sa inauguration and installation of dry stand pipe, replacement of fire hose cabinet sa Suarez building po sa barangay Bayo. Josie po, Josie. Ready? 1, 2, 3. Congratulations, M. Suarez. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Let us join together in prayer to the Lord Jesus Christ, who is the way for us to reach our eternal homeland, saying, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Lord Jesus, you became one of us and willed to live like us. Grant that with you always at our side, we may walk gladly along the paths of your love. Response,
Lord, hear our prayer. Lord Jesus, you went from town to town preaching your gospel and healing the sick. May you still pass along our streets and highways, and with your compassion with us strength. Response, Lord, hear our prayer. Lord Jesus, when your disciples were on the waters of the lake, you were there and rescued them from every peril. With us amid the storms of the world. Response, Lord, hear our prayer. Lord Jesus, you became a companion to our disciples on the road of Emmaus. Bless us on our journey and warm our hearts by your words. Response, Lord, hear our prayer. Lord Jesus, when you ascended into heaven, you showed the way for us, bear us up in our earthly pilgrimage, so that we may have a dwelling place in your Father's house. Response, Lord, hear our prayer. Lord Jesus, you gave us to your mother to be her children. Through her intercession, make our journey safe, so that someday we may see and forever rejoice with you. Response, Lord, hear our prayer. Let us pray. O God, you are never far off from those who serve you. With fatherly protection, you always guard those who trust in you. By your grace, be the guide giving before those who use this street and be the companion to sustain on their way. By your favor, protect them from adversity, so that they may arrive safely at their destination and accomplish what they set out to do. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the womb of Jesus. Holy Mary, pray for us, not what are Ayan po mga kapatid nyo, ito po ang drive-by stand dito po sa Suarezville. At ito po merong 14th Street dito po sa Suarez na nagawa ng mga engineer, RR. Ayan po mga kapatid nyo, bine-bless na po mga drive-by at mga accessories ka. Kaya sa'yo sa amin pupunta. Ayan po mga kapatid nyo, hanggang dito na lang po muna tayo. Kung gusto nyo ng mga bago at mga balita, huwag nyo po kakalimutan mag-like, follow, and share. Maraming salamat at good morning.